Hatod kaninyo ning istasyon. Batuki ang COVID-19. Tulo kahugna sa COVID. COVID sa ilong lang, bitamina C, kasagaran walay hilanat. Asymptomatic, walay simptomas. COVID sa tutunlan, katol ang tutunlan. Panahon sa kaayuhan o sa kaadlaw, paglimugmog og init na tubig. Medyo init ka tubig ang imnon. Paracetamol kung may hilanat. Vitamin C, B-complex. Kung grabe, nagkinahanglan na og antibiotic. COVID sa baga. Pag-ubo o kakutas, sud sa 4 ngadto sa 5 ka adlaw. Vitamina C, B-complex, limugmog og init nga tubig, oximeter, paracetamol, oxygen cylinder kung grabe. Gikinahanglan ang daghang tubig. Ehersisyo sa pagginhawa. Estado nga gikinahanglan ng moadto sa ospital. I-monitor ang level sa oxygen. Kung moabot na gani og 43, gikinahanglan na ang oxygen cylinder. Ayaw itago kining maong informasyon alang lamang sa imong kaugalingon. Ipaambit kini sa imong pamilya o mga higala ang pagpakigbatok sa COVID-19. Hatod kaninyo ning istasyon. Usa ka pagtuo. Usa ka tingog. Usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Maigsoon yata sa atong tulumanon nga atong katinawan sa pagtuong Katoliko. Doon ay panultihon si kinadman non potest esse diuturnum, quae non subist veritas. Way pangatarungan nga mulungtad kun wa sa kamaturan ipasukan. No reason can be lasting when truth does not rule. Mao nga atong tinguwa sa kaluwasan mapundo di matarog kung atas pagsalig sa kamatuuran. Ang kamatuuran dili mapalit o bahandi. Hinoon mga kaymanan sa kamatuuran, mapalit ka na di Biblia. Mapalit man na. Pero ang pagpatidlom sa mensahe sa Ginoo sud sa atong kalag, di na mapalit. Di na nato mahimong kabayran. Gasa na sa Ginoo. Maigsoon, pasalamat ta sa atong magagahom nga Diyos ni agyapon ning atong tulumanon nga atong katinawan sa pagtuong Katoliko dinhi sa Cebu Catholic Television Network. Salamat ta ni Brother Dong Limso ang atong founder o president sa CCTN Cebu Catholic Television Network, Brother Dong Limso. Iyang mapailubon, mapadayonon nga paglihok, pagtikad sa unsa man nga kapakailap propagandize, circulated ang mga mensahe sa Ginoo pinagi sa CCTN. Yang kapikas Sir Dayan, staffer sa Cebu Catholic Television Network. Pasalamat sa ta sa atong magagahom nga Diyos ng itong amahan o siyang anak nga magluluwa si Kristo atong Ginoo. Diyos ug tawo nga matuod. Salamat ta sa atong kadaguan sa simbahan, mga servant leaders nga atong Santo Papa Pope Francis, nga atong Arsobispo iyang Ekscelensya Jose Serapia Palma, nga nailawag na bantog siyang makugihon o papsanong pagtamod o pagtagad siyang buluhaton pagkaobispo o iya kanunay giamuma mga kaparian, mga laiko
alang sa buluhaton nga hiniusa para sa kaluwasan. Salamat sa tas mga obispo nga iyang kaabag sila si Bishop Antonio Ranyola, Bishop Emilio Bataclan, usas mga obispo nga nailag nabantog nga umildim obsanon o matulun-anon kayo ang mga mensahe sa iyang pakigpung kon homiles wale. Og ni Bishop Midfield Dodong Bilyones nga namasahin sa Mandawi, mga pare sa parokya, mga pare sa seminaryo, pare sa monasteryo nga nag-agak o naghimo sa mga pasakitong buhat alang sa uban, alang sa kaluwasan. Ya uban ako niya si Brother Rudy Rakasang nabantog nga the author of the Contradictory Bible. Bitaw, mo ni title lang na niya kay kini mga tudling sa Biblia iyan ning sangkaon. Atong girespetuhan si Brother Rudy sa iyang tahas. Og niya sad si Brother John Porca usas mga serial sa Catholic Bible Studies. Dito maglangan, unahon na to si Brad June Porca, Mabulo, Cebu City, Philippines. Kaya salamat Pansok, mayong hapon sa tanan ng tanaw, mayong udto, mayong buntag sa tanan nagsunod aning tibuok kalibutan nga nagatang aning CCWTN. Labi na dia si Monsignor Alcazaren o si Nulinggo sa Mabulo. Nya dito bud sa Marigondon sa pagsakop sa parokya nga active nga mga kauban dia safety. Labi na si Brad Romeo Jano nga mao'y atong active dito nga ugpa po nakita taw nga kaigsunan dia. Yung akong pangutana Brad so may tungod kining gitawag og mitra kalo sa obispo o Santo Papa nga gibutang sayang ulo. Ang nagpasabot ani Brad so balaan bawdang sa Santo Papa dia sa Leviticus 8:9 ang Dios na may panaging naniana ug unya dia sa bugna sa King James Version si Kristo man hinuon mo'y katumanan sa magiilog Santo Papa ang krona ni Kristo ani Bradsok kung sa man niya ito'y katubagan na. Kining mitra o sanika silbi kao paluna sa sa labong nga pare sa Old Testament that was used the mitre or mitra nga sa atong panahon sa Kristiyanidad ang mitra forma og maragu sa isda nga pinatuyhakaw nga to sa kaitasan. Kay ang Christos, iyang first letter of his name, Pictos, that's fish, isda ba? So that is the symbol of surrendering to God in that form of mitre or mitra, nga solo Dio. Ang iyang tinguha, pangunahuna, mga pulong o buhat nagatumong sa paghimaya sa Diyos nga magagahom o alang sa kalawasan, solo Dio. Yang anong gitawag ni ang Santo Papa og santo nga wa pa man siya mga kanunayos ang buhi pa tungod sa usa ka patakaran sa balaang kasulatan nga ang usa ka tawo makakabuot sa balaang katungdanan sa pagkapare ug ang mismo nga pagkapare balaanon ninyo matud pa sa Dios. Ato na mabasa sa Exodus 29 versikulo 1 at masahon. Kini ang pagabuhaton mo kanila sa pagbalaan kanila sila nga mga pare aron sila mag-alagad kanako sa katungdanan sa pagkasaserdote kon pagkapare. Kini mao ang pagabuhaton mo kanila ang pagbalaan kanilang nag-alagad kanako sa buluhaton sa pagkapare. So that is stipulated and cited, spoken by God. We cannot argue against God. Kaya iya man yung mga po nga ang tao basta makaangkon sa katungdanan sa pagkapare, balaan nga katungdanan. Bisag dili pa balaan ang iyang personal or moral life. Tawgo na siya balaan. So muna nga ang Santo Papa, firstly, he is a priest, pare siya. Kung sa matawag siya, Santo Papa, meaning the holy priests, a father who possesses that authority of humility, servus servorum, alagad sa mga alagad. So muna atong tubag sa may pangutanan anong tawgo ni siya o
Santo Papa nga buhi pa, nga nga naay isulob nga mitra sa obispo, mitre, meaning that is surrendering to God. Ictus, the first letters of kining Greek word of Christ, o sasad ka, unang mga alphabet of FES, managad, ang ilang Q, secret, code, kung magkatagbo ang mga Kristiyanos, kung naay bahas mo drawing o isda, that is secret code nga, ang imong katagbo nga tao, Kristiyanos. Muna nga itong tubaks, may pagkutana ni Brad John Forca, o niya arita ni Brad Rudy Ricasa ang the father of contradictions of the Bible. Ngayon lang na siya father kay siya may nag-una-una gini sa Cebu. Basing niya gadangat na ito sa Bohol, Visayas, Mindanao, apil na sa Luzon. Pero sa bag-orong panahon sa live streaming, mikalat na yan, kailap ni Rudy as the father of the contradictions of the Bible. Palihog, Brad Rudy. Salamat, Bradso. Ug mayong hapon sa tanan natong mga televiewers, kutob sa maabot ning Maong Sibya, labi na gyud diha sa barangay Ermita nila ni Flory Abanto, Genesis and Veronica Lacasa ug ni Roger Apaw. Maayong paglantaw kanatong tanan. Karon Bradso, aritas balang kasulatan dinhi sa 1 Corinto 14:33. Because God does not want us to be in disorder, but in harmony and peace. Kay ang Diyos, dili Diyos sa kagulian, kundili sa kalinaw. 1 Corinto 14:33, ang Diyos di ay dili gusto kagulian, kundili ang gusto sa Diyos kalinaw. Sa pagbagutan 3:42, we have sinned and rebelled, and you, O Lord, have not forgiven us. Misupil og nakasala kami kanimo Ginoo, og wala mo kami pasaylua. Og sa 1 Juan 2:7 sa maayong balita Biblia, matud pa ni San Pablo, minahal kong mga igsuon, dili bag-o ang sugo nga gisulat ko kaninyo sukad pa sa sinugdan. Og sa 1 Juan 2:8, mingon usab si San Pablo, apan bag-o kining sugua nga gisulat ko kaninyo ug makita nga matuod kini diha kang Kristo. Akong pangutana ani Bradso, nganong niingon man siya dili bag-o, nya niingon siya bag-o kini, wa ka ni magkasumpaki Bradso? Paliw ko na kog patinaw ani Bradso. Salamat kay Brad Rudy sa mong tanyag ng mga teksto. Manindot ni mga teksto diya sa 1 Corinto 14:33 nga ang Diyos nilibuot sa kahimtang sa pagkagulian o pagkasamok. O nili gusto siya nga mayong pagkahanay. Sabot mo na nga itong kinabuhi nga may natong tanahon kung nahanay ba ni. Nga sayon na kayo pagpahibaw kung nahanay ba itong kinabuhi kung kini na hasubay na hatukma sa 10 Commandments of God. Unang sugo, dili ka magbaton ug laing Diyos sa kung atubangan. Di ka magasimbas mga Diyos-Diyos, di mo yukbo kanila. Kaduha, di mo gamito ng ngahan sa Diyos pagpasipala. Tahuron ang bililhon ng ngahan sa kaluwasan. Ikatuo nga itong santuso ng adlaw ipapahulay, ng adlaw sa pagsimba o paglikay sa mga buhat nga bugat nga wa kinaglana. Kaupat tahurang imong kinikana na mahanog inahan. Ikalima, dili ka magpatay. Ikaw noong dili ka manapaw. Daw siya na commit adultery. Kapito di ka mangawat. Kawaw, di ka mamakak kasiyam dili ka maibog sa asawa si mga sigataw. Kana po di ka maibog sa mga butang o manggad si mga sigataw. Muning na po kasugo. So kung kining ibasa ni Brad Rudy nga ang Diyos dili gusto nga og kasamok og kagulian sa atong kinabuhi, only the commandments of God is our mirror. We can say the mirror and we can also see our face atong naong. Pero masubay gani kana nga atong moral nga kinabuhi sa napo kasugo, hanay gina. Kaya mo na gingos Ginoo sa Jeremias 7:23 ang nagatuman sa mga sugo sa Dios doon ay kalinaw. Kunya
Pagbangutan 3:22. Nga kami nakasa batok sa Dios. O supil kami kaniya o wa kami niya pasilua. Wa kami pasilua pero di kini supil man. Pero magkasasala matod pas Ginoo na sa Ezekiel 18:27, ang makasasala maluwas pa, Dios mitubag maluwas. Kung biyaan niya ang iyang mga sala, magtumanas nga sugo sa Dios, magabuhat ng maayo, kanang tawanan nakaluwas siyang kalag. If he gives up all his sins, abandon all unrighteousness, and he obeys the commandments of God, and also he does something good for his neighbor, that very man saves his soul, kaluwas ka lang. Muna himuon nato makasasala. Pagsunod yan ang to ka Latin nga gisultis Ginoo. Pero kining 1 Juan 2:7 o 1 Juan 2:8, klaro kayo nga ang gisulti ni San Juan dunay pa nagsumpake. Kaya nga siya, nagsuwat ko ninyo. Nagsuwat kog sugo nga daan kining sugo dili ni bag-o. Karaan kini nga sugo matod pa San Pablo, iyang emphasize karaan ug daan nga sugo. Pero sa 1 Juan 2:8 gibasan brother diningon man nga nagsuwat ako kanyo pag-usab og bag-ong sugo gikan kaniya ug alang kaninyo. Oh, bag-o naman siyang sugo. Nga bag-o ba siya pati uga ang laway sa dila ni San Juan. Daang sugo ang iyang gisuwat di karon bag-o riya. Wala nga libog sa ta. Pero di ta malibog kung hibaw na ito ang background. Kaya sa San Mateo 22:39, ningon si Jesus, muning ikaduhang sugo, higugmaa ang imong isikataw sama sa imong paghigugma sa imong kugalingon. Doon na yung mga tao mapakyas kinig sugua. Nga higugmaa ang imong isikataw sama sa imong kugalingon. Nga dili sila kahigugma sa uban. Kaya wa magay sila may higugma silang kugalingon. Doon yung mga tao nga lahubog kayo. Sa pagkikita niyang gugma nga nagka-ut-ut man ang iyang health-wise. Kunya, magpatik, samad-samad sa lawas. So, kining tawhana, kung butan siya nagpakita nga, wa siya may higugma siyang kugalingon. So, dili siya kahigugma siya si katao, kayang barahan, paghigugma mas kugalingon. Pero sa San Juan 17:22, naay hinganlan og amendment gisulti ni Kristo. Kaya ningon man ang unang sugo nga ay kaduhang sugo higugmaa ang imong isikataw sama sa higugma sa imong kugalingon. Si Jesus mingon man higugmaa o paghigugmaay kamo gusa-gusa sama sa akong paghigugma kaninyo. Sa to pa the measure of love, the springboard of love is no longer how do we love ourselves, so that we can also love our neighbors. Pero sa gisulti ni Kristo, nga paghigugmaay kamong gusa-gusa, higugma ang inyong isikataw, sama sa akong paghigugma kaninyo. Love one another as I do love you. Sa ito pa, ang gugma ni Kristo, mo'y bagong barahan. Dili paghigugma sa kugalingon. Kaya may tao, nga may gugma siyang kugalingon. Mao na bago. Maningon ni San Pablo, mao ni nga kung isuwat nga bago. Katungdaan, balaod magyapon, which is the greatest commandment. O, ingon dahil Jesus, higugmaa ang Diyos, labaw tanan. Kaduha, higugmaa ang imong isikataw, sama si mong kugalingon. Nagkaroon na may mga tao nga mahigugma siyang kugalingon, ilang kugalingon. So, di modo, di sa sila kay gugma si sikataw. Samtang kung may gugma ta si sikataw, sama sa paghigugma ni Kristo, regardless, makasasaha ta, naaga po niyang gugmang nagsunod, pagkawit o pagdapit ka na ito aron ta maluwas. O matarong ta, naaga po niyang mamumahon nga pagguyod, pag-influence, yung gugma ka na ito, nga makalahutay ta. That is the way. How does Christ love us? Muna ito ikatubag sa may pagkutanan, Brother de la Casa. Salamat og niya ato sa paminaon si Brad John Purka pagbalik. Salamat Brad Sok o sa tanan ni hapon nagsubaybay. Ang sunod pangutana kining doktrina sa Katoliko
ang gitawag og Santisima Trinidad. Pero imong basahon sa Biblia, da sa Isaiah 55:5, mingon man, ako ang Ginoo, wa nay lain. Nya gisuwat po diha sa libro ni San Juan kapitulo 17 bersikulo 3, ikaw lamang ang bugtong Dios. Ug nagsulat po si San Pablo diha sa anang Korinto 8:6, ikaw lang ang Dios ug ang Dios usa lamang. Nya ngano maning naunsa maning pagkaunsa nga naghisgot magtulo ng ang Dios nga usa ra may Dios. Kaya ba chok angay na pagpatinaw? May tungod sa pagsulti, pagpadayag sa Ginoo ako mo ang Diyos, walay sama ka nako, walay lain gawas ka nako. Ang buot isulti sa Ginoo in context of the Bible nga among so many idols, goddesses and gods, false gods, they have no comparison with Him. Kaya matod pa San Pablo, what is idol? 1 Corinto 8:4. What is idol? St. Paul says, nothing. Idols are nothing. They are imaginary, not really existing. Even your forefathers and ancestors did not know what God or goddesses are, na mga bakak na Diyos. Baal, Belfior, Diana, Jupiter, mga ngahan nga gihimo pagmugna sunahon na sa tao. Pero there is no such ontological beings of that address God or goddesses, false gods. Wala na siya. Mao na nga kining way comparison ang Dios nga tinuod og sa mga bakak nga dili tinuod nga Dios. Muning mabasa nato sa Salmos 86:8, o Ginoo, walay bisan kinsa sama kanimo, taliwala sa mga Dios-Dios. Among so many idols, nothing is compared with you, O God, as the absolute goodness and creator of everything. So ay kasama sa matuog na Diyos. Taliwala sa mga Diyos-Diyos. Pero na may persona nga gipada sa mga ngumong yang anak. Nga mo si Jesus. Nga matod pas kasulatan siya Diyos nga uban samahan. Sa kasinugdanan mo ang pulong mo ang Diyos, ug ang pulong Diyos. Tanang mga butang nga di makita ug makita gihimo unahimo pinagi sa pulong. O kining pulong mo ang Diyos. O kining pulong mo ang Diyos nagpakatao nga mo si Kristo. Nakita na tong yang himaya sama si himaya sa buktong anak samahan. Pwede may mabasa na sa Ebanghelyo giasin ni San Juan kapitulo 1 versikulo 1 ug 3 kama 14. Sa ito pa, kining nianis kalibutan nga nagpakatao, Diyos nga misulob og dagway sa tao, tinuod nga tao. 100% being God, likewise 100% being man. Diyos ug tao nga matuod. Mara nga diha sa Biblia, si Kristo dili Diyos, He is the greatest impostor. And a man that could be object of all hates, pagdumot, bato kaniya. Kay kinsa magoy tao mo ingon, wala pa gani ang kalibutan ako mauna. Dito na ko tupad sa kong amahan, kauban, kaniya nga magbubuhat. Mabasa na sa Proverbio 8:30, Proverbio 8:22. Wa pang kabukiran, wa pang langit, ako ang kaalam diyan na. Kauban samahan, kaubang mabubuhat samahan. O yang labing kahibon nga, dinis bagong tugo na nga. Ngayon si Jesus, tanang butang nga makita nako sa akong amahan, akong gibuhat. Kay walay mahimo samahan nga dili nako mahimo. Kung ang amahan makahatag og kinabuhi, mubanhaw patay, ako makahatag og kinabuhing dayon. Kaya itong tanan nga gusto na kong hatagan. Bisag unsa nga himuon samahan mahimo nako. So lingo-lingo mga parisiyo, mga eskriba, mga batid sa balaod, batid nga magtutudlo sa Judaism. Nadungog man na nila gisuwat sa San Juan, nasa Juan 5:18 ngadto sa 19 ngadto sa 21. Tanan nga mahimo samahan mahimo nako. Imagine that. Who is that man could claim that he is equal with the Father? No one.
So therefore, unless he is God, he cannot claim equality with the Father. Suko ang mga Hudiyo niya na, di na mahimo. Pero si Kristo, iyan ang sustinihan. Ngota na si Filipe, Ginoo ipakita ka na mo kamahan. Dugay na kay Filipe, ngota na ka kanako, pakita nga man, nakakita ka nako, nakita sa man. Unya gisaw na sa Pablo sa Colosas 1:15, si Kristo mong dagway sa Dios nga dili makita. Jesus Christ is the visible image of God who is invisible. Unsa kuno? Si Kristo mong larawan sa Dios nga dili makita. Mao nga si Kristo ni angkon nga siya Dios, di modo ang amahan ingon nga kigsulti siya ni Kristo ang anak. Mingon siya, ang imong trono o Diyos hangtod sa kanturan. Your throne, O God, is forever. So gitawag niya ang iyang anak o God, whose throne is forever. So kini nagpasabot nga kamahan di mo makak nga ang iyang anak si Jesus, Diyos, ay Espiritu Santo, Diyos, pero dili sila tulo ka Diyos o Sara. Natay mga analogies, mga kapananglitan sa mamingon ta nga ang labing dagko nga mga loud ocean, Atlantic Ocean, Pacific Ocean, Indian Ocean. Pero usara gyud ilang pagkadagat, di ka kay ugto kadagat. So likewise, that is analogy of the Trinity. Doon ay two different person, the Father, Yahweh, the Son, Yeshua or Jesus, the Holy Spirit, Parakletos, but they are only one God. Mao na ang mystery of the Holy Trinity. Hiyabtan mo ta sa atong signal sa mga minungdanon kayong paybaw nga ato yung lantawon karon dayon po sa tag atong saksihan ng mga minungdanon kayong mga paybaw. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani adto nga wala pa kong mugamit ug ko'y sakit akong tuhod, iglakaw na ko. Akong mga lutaha, no? Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon mo agi ta sa rampa diha, no? Maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahi na kong lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy herbal capsule. Barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Maigsoon balik ta sa atong tulumanon ng atong katinawan sa pagtuong Katoliko. Doon ay
mga pong skinadman nel volitum nisi precognitum. Dili ta makahimo paghigugma sa kapagkamao sa ka persona pa nga wa na to masayli. Di ta makahimo paghigugma sa tinuhuan nga wa kita kasayuran. Marang labing dako nga kalipay sa Ginoo sumala sa Hosea 6 versikulo 6. Labaw pa sa tanan yung mga halad. Labi kong malipay kung kamo makakaton ug mahibaw kanako. For all the things we know that God is unfathomable. Kaya siya matugkad pero gusto siyang masayod ta sa mga bahin siya pagkamao nga iyang gipadayag sa kasulatan nga ngayon na ito masayran. Upan na to niya si Brad George Torrefil sa mga sharers, preachers sa Catholic faith. Yan niya si Carlo Badinas o sa mga tigpaambit sa mga Catholic charismatic groups, youth. O dito maglangan ato may naon si Carlo Badinas. Dagang salamat Bradsok ug maayong hapon kanang Bradsok ug may gabi aga nining atong maabtan nining atong tulumanon ang katinawan sa pagtuong Katoliko. Niya sa di pa ko mangutana Bradsok, greetings nako kanunay sa atong kauban sa pagtuo si Brad Michael Cabunilas o sa among kuraparoko kanato si Father Anthony Murillo. Maayong hapon nimo dia Father. O kanimo Brad Mario Agbo may pagdanaw. Ang akong pangutana Bradsok kining naa sa Mateo 9:13 nga nag-ingon si Kristo nga mianhi ako sa kalibutan dili pagpangita sa mga taong matarong kundi sa mga makasasala. Sa rason Bradsok aron iyang luwason ang mga taong makasasala. Moto nga mianhi siya aron iyang luwason. Unya kung basahon nato ang unang Pedro Bradsok kapitulo 3 bersikulo 18 nag-ingon din ni Bradsok kay nagantos usab si Kristo sa makausa tungod sa mga sala, sa mga matarong ug sa dili matarong aron kita pagadad-on niya ngadto sa Dios. Sa gipatay siya diha sa unod apan buhi diha sa espiritu. Sa report ni San Pedro Bradsok nga si Kristo namatay siya Bradsok alang sa mga matarong ug dili matarong. Ang akong pangutana Bradsok nga nianhi maka si Kristo Bradsok aron pagluwas sa mga makasasala. Ngano man Bradsok nga dihang nagpakamatay siya, giapil man niya pakamatay ang mga nagpakamatay mahinon siya ngadto sa mga dili sa mga matarong Bradsok nga mga buutan makasasala aron maka iyang giluwas Bradsok. Ngano na apil man siya iyang gitubos ang mga matarong. Pareho kung patinaw Bradsok. Karang pong matarong, tao nga matarong, sa mata sa Diyos, mao ng mga stainless, sinless. Sa awit 4:7 mingon ang kasulatan nga, way buling, way mansa sa sala, ang imong esposa. That was a prophecy regarding Mary. The spouse of the Holy Spirit is stainless or sinless. Way buling, way sala. Matarong, mo na ingon na ito nga, ang pagkamatarong magikan sa Diyos ka sa putli nga grasya diha kang Maria. Pero nga itong mga matarong karon dili makalikay sa kakamatuuran nga doon nagay matarong nga niagi sa buling o pagpakasa. Mana ito mabasa din sa 1 Juan 18 nga nagingon ang usa ka tawo nga moingon nga siya hingpit nga matarong bakakon kanang tawhana. Ang kamatuuran wala diya kaniya. So we cannot say and prove ourselves nga we are perfectly ultimate righteous. Dita kayo niya na. Kaya matud pagkadiri nga ang usa ka taong mingon nga siya hingpit ug siya matarong makako na ang kamatuuran wala diya kaniya. Pero ani magpasabot nga dili ta maka sampung kun maka abot sa kahimtang sa kaayo sa grasya nga dili na ta makasa. Mahimo. Gisulti na sa Nuhan, nasa Juan 3:9. Niyon sa Nuhan nga kamo gipanganak na sa Dios. Ang binhi ni Kristo naa kaninyo og dili kamo makasala. Dili na kamo makasala. So this is
the condition revealed by Saint John the Evangelist. Nga kung ang usa ka tawo na nasa bagong pagpakatao, renewal, and somewhat converted completely to the righteousness of God. Unya, matod pa, na ninyo ang binhi ni Kristo, makahuno mo pagpakasa. Kanang binhi kisgutan, Christ Himself. Kaya sa Galatia 3:16, usa ka binhi nga itong naila. O kanang mong binhi mo si Kristo. Meaning the fullness of the person of Christ. The grace given to us. Mupuyo na nato si Kristo, siya na ingno na to, maningamot, mugiya na to. Aron nga kita dili matwandos sa pagpakasa na natong pagkamapinugnanon. Natong pagkuyo sa putli nga kinabuhi. Marang isultin sa Pablo sa gifts of the Holy Spirit. Galatia 5, versikulo 22 25, ningon si San Pablo, ang Espiritu Santo gasa. O siya mugasa ka nato, may mutang mga anak sa Diyos. Unanan nato ang gugma, kalipay, o pagka may gugmaon sa kalinaw. Anana ang kamapobsanon, kaayo, o kamaluluyon. Naanang kamaminatudon sa kinabuhi, o naa ang pagpailog, ug pagkamapugnanon siyang buhat yadtong mga buhat nga batok sa balaod. So this gifts of the Holy Spirit givebaw, the grace and the Holy Spirit Himself in Christ will make us perfect. Mao na ang pagkamatarong nga mabuta sa kadili na makasa matod pa ni San Juan. Dili ako gisultian na 1 Juan 3:9. Pero lagi kiningingon nga si Kristo nagpakamatay di lang sa magkasasala kung dili sa matarong kay wa may tinuod nga matarong perfectly except Mary as man, as human being rather. Kay si Kristo Dios mo to, sinless mas Kristo. Pero kitang tanan gawan Santa Maria aw niagi kita sa kapukanan mana nga nagpakamatay gyapon si Kristo di lang sa pagkasasala kundi dili sa mga matarong. Kay dunay mga matarong nga matarong siya unahon na pero doon na di ay kasalanan, di ay sa mata sa Diyos. Apilon gyapon sila. Muna nga itong tubag sa may pagkutana ni Carlo Badenas o minaw na to. Si George Torrefil usas mga tigpaambit, magsasangyaw diya sa atong Plaza Independencia. George Torrefil. Salamat Basok, may hapon kanimo niya, may hapon kanatong tanan, ilabi na sa to mga televiewers ug sa to mga online viewers nga kanunay nga nagsunod niya tong programa. Nya mayong paglantaw dia ni Brad Christopher Andrino diha sa Paknaan Mandawi City ug si Brad Vicente Inting Badal nga taga Paknaan pud nga kanunay nga naglantaw diri sa atong programa. Nya diha sa Kalituban Talibon Bohol ang atong mga igsuon nga mga minister nga kanunay pud nga nagsunod niya atong programa may paglantaw kaninyo. Busok ang akong pangutana Basok, ako ning ipahaom sa atong gospel atong niaging Domingo Basok katong hitungod sa adlaw sa katong kasakitan Basok ba nga sa Marcos 13:24 tun sa unahan nga nag-ingon diri Basok nga sa panahon unya human sa kasakitan mungit-ngit ang adlaw ug dili na mudan-ag ang bulan, mga hulog gikan sa langit ang mga bituon ug matay-og ang tibuok nga kalangitan. Gitnya na ko yung basahan Basok sa Banat News Basok usa ka columnist si Father Rinaldo Tikwe nga pirmigin ako na magsunod ko sa iyang kulong Basok gani iya ning kuan title nga Doomsday adlaw sa kangit-ngitan Basok ba nga matud pa niya dunay scientific explanation Basok nga iyang gipa support sa maong basahon Basok nga mao lagi Basok nga mahitabo gyud kuno na Basok nga ang adlaw dili na gyud mohatag og kangit-ngit Basok kay matud pa niya nga ang helium kuno nga maoy para sugnod nagkaanam na kuno og kahilis nagkawagtang kuno Basok nagkaanam na Basok gani matud pa gisgutan niya Basok nga dunay panahon Basok di palang dugay nga dunay nahitabo nga pinakakusog nga solar storm sa adlaw nga nakaapekto sa telecommunication Basok mao na nga mahitabo gyud kuno na Basok kunya naa pud diri Basok siyang kulong Basok sa scientific
niya nga ganang kuan iyang gibutang diri basok karong 2029 basok dunay dako nga asteroids nga si Apophis ginganlan ni Apophis basok nga mubangga sa atong planeta matud pa niya nga nakita man ni sa mga scientist basok kay kini atong mga scientist kun layo pa may baw-an na nila nya sa tuig 2031 dunay kometa nga moagi sa atong solar system nga dako kayo nga ang iyang ikog matud pa anaas kalibutan niya ang ulo naa sa Uranus. Sumaw na nga ingon siya nga posible nga mahitabo ni ug mao na ni ang katapusan kuno basok. Ang ako pangutana basok, posible ba basok nga kining iyang gi suwat diri basok nga naa siya gibase sa mga scientist basok sa ilang nakita nga mahitabo gid posible basok nga dulduol na ra ba ning 2031 posible ka basok nga mao na ni ang kanang gitawag og end of the world basok. Pareho ko ug pagpatinaw ni basok. Kini gisgutan sa Revelation San Marcos 9:13 kanang tribulations. Mabot pa gina kay ginganlan man na sa Ginoo per multas tribulationes intrare regnum Dei na nasa buhat 14:22. Mo kita og daghang katalagman kasakitan o kalasdanan. Una pa kita makasuod sa kingharian sa langit. So these tribulations prophesied by some prophets kining manghitabo pero doon na say usa ka kusog nga mubangga ana nga makapahilis niya na kung matuman ang siyagit sa hustisya sa Ginoo kung matuman ang pangiliupo sa mahal nga Birhen matuman ang kabubuton ni Kristo nga ang gingharian sa Dios mabot kanato ang meaning ana that righteousness shall prevail. Nga ang pagkamatarong, pagkabuutan mo ay madaugon. Pero dili gina matuman ginang tremendous, horrible revolutions. Matod pa sa kining pinadayag 16, muhangad ang mga tao sa bukid, mga pangpang, tungod sa kalisod, kapait, mga pangpang kabukiran, pangalumpag kamo, ugdat ugime, aron sa madali nga kamatayon. Ma-imagine na to how horrible, terrible is that. Pero, mao lagi nga, ginganlan na sa pare matubaha, doomsday, adlaws kangit-ngit. O kana pagbasahon sa mga maguwali, magsasangyaw, para pagpukaw sa mga tao. O apil ng paghadlok sa tao. Kaya patuyang ta sa kalilisang kayo. Ha? Labing magkalilisang. Sa San Marcos 13:19 niingon si Jesus doon ay katalagman sa mga katalagman. Wa pasukad masukad mahitabo nga natawo ning kalibutan. Mabot na ang labihan ka makalilisang nga katalagman nga sa nangaging lunop paguwan og kayo mas labaw pa kanang katalagman na moabot. Tingon si Jesus, he prophesied that. Pero mo gyapon that message is a warning nga di ba ingon si Lot Ginoo imong magyong giyunahuna o ginbutan nga mag-uwan og kayo kung doon na 50 ka tawo magbinuotan imo ba nang ipadayon yung Ginoo dili na ko ipadayon sa to pa out of 1,000 people as population of that area thousands kung doon na 50 mapugna na sa Ginoo ang iyang kastigo pero the essence that matters on that words is renewal of the world. Pagbag-os kinabuhi sa mga tao. Ubiyan natas mga kining pagsimba sa mga bakak nga Dios, Baal, Belfior, Diana. No? Ang matuon nga Dios ato mga nahibawan, si Kristo, amahan ug anak, amahan iyang anak si Jesus ng Espiritu Santo, wankahan. Ang mga santos na to, manan na to isipan nga Diyos. They are not idols. Dili na siya mga Diyos. So, na yung mga taong gipakabathala ang salapi. Na yung mga taong gipakabathala ang gahom. Na yung mga taong gipakabathala ang kadungganan. Kini mo ay makapalipong sa pananaw gunahuna. Ngayon na nato makita ng katarong. Sa muna, ginahanglan nga itong pangiliw po pag-ampo, nga dagan ang matubag. So kanang banaban nga sa 2013 mabot ning asteroid nga matod pa inform
of a strong ball of fire really will plummet against the earth, what happens? Imagine na, ug dako kay ng bulto sa kayo nga mahugi kas kitasan niya mo bangga sa kalibutan, alabaw pa na sa nuclear bomb. That's tremendous catastrophe. Pero lagi, doon na daghang nagtagna-tagna niya na, diya pagkatiingon nga, mahug na gyud ang usa ka planeta, maigo ang kalibutan, yung matuman. Nahimo na nga bana og panaghap sa mga siyentipiko o kaha sa mga mamugnaon nga mga tao nga malingaw nga ang mga tao magpuyo nga magsigang mata nga daw ay kinabuhi gumikan sa kalisang. Sa Nuhan 14:1 unsay pong nisos ayaw kadlok. Salig sa akong amahan, salig kanako. Trust in my Father and trust in me. So muna, nga itong pagsalig sa Diyos, nga na kaniya ang tanang gahom sa pagbangga sa mga daotang espiritu o daotang bana-bana, ganun ay usa ka dakong ingno to bulke na mahingon-hingon kag kadako sa buwan. Ya, kayo na, muhamag sa kalibutan, tremendous. Usa, God forbid. Kaya na imong bana-bana, na imong mga pulong sa ngabil sa mga propita nga gusto mo lisang sa tao. We must trust in God. We must trust in Jesus because everything, nothing is impossible in the power of God. Mao na nga, mo-appeal tas kursada sa renewal of life. Pagpuyo sa paglikay sa okasyon sa sala. Pagbuhat o pagtuman sa sugo sa Ginoo. O pagtabang sa ito isig tao. This is the flaming fire of the Holy Spirit that shall not burn up to nothing, but shall inflame our love for Him, and inflame that really casts out the dirt of our souls. Muna nga itong buhaton. Trust in the Father, trust in God, trust in the Holy Spirit. And Mother Mary's prayer will reveal these tremendous, horrible, threatening powers of darkness. Muna nga ito'y kapambits pangutanan ni George Sorrell, balik ta ni Carlo Badenas. Dagang salamat, Bradso. Ang akong pangutan, Bradso, sa atong simbahan, Bradso, dunay bunyag nga giila nga balido sama ning mga bunyag sa mga laing reliyon. Giila usab sa atong simbahan nga mga balido sama aning reliyon nga Lutheran Church, kining United Church of Christ, usa niini ang Seventh-day Adventist Church. Sa akong nabaw-an, Bradso, 8. Ang akong pangutana, Bradso, kay ang atong katarungan sa atong simbahan tungod kay ngano nabalido ni ilang bunyag, tungod kay Trinitarian ang ilang gigamit, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Ang akong nabaw-an, Bradso, bahin pod sa nabasahan ako sa pasugo sa Iglesia ni Cristo. Ang mga Iglesia ni Cristo, Bradso, nagbunyag sila, gigamit pod nilang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Nganong wala man siya malista sa atong simbahan, isip balido ilang bunyag. Unsa may rason ani, Bradso? Palihog ko papatinaw, Bradso. Ako sa ka bunyag nga mahimo nga balido, kung anaa ang husto nga intensyon tuyo sa pagbunyag, sa mubunyag o sa epekto sa bunyagan. Ang intent, ang intensyon mao nga bunyagan ning mata aron mahimo siyang Kristiyanos, magsulob siya ni Kristo. Kay mao lagi sa 1 Corinto 7:14 ngano ningon ba San Pablo bisan ang mga bata nahugawan nga kinahanglan nato sa pagkamatarong. Sa San Marcos 10:16 gagmay gyud nga bata nga gipaduol sa mga ginikanan o gikugos niya ang mga bata giyang gipanalanginan. So dili to dagko nga bata, gikugos gud. Ayaw pugni nga ipaduol kanako mga bata. Galatia 3:27 nga sa diha nga mabunyagan ng usa ka tawo, nagsulob siya ni Kristo. So that is how necessary sine qua non necessary baptism is. So kinahanglan ang gustong intensyon. Ikaduhang materiya, unsa may materiya sa sacrament baptism as a sacrament, doon ay tubig nga gamiton. Ya sakto ang formula nga si Juan de la Cruz panglitan niya o pouring of water na imong gamiton to na tubig ini
Igingon mo sa ngalan, ako nagabunyag kanimo Juan. Sa ngalan sa Mahan, bubo. O sa ngalan sa anak, bubo. O sa ngalan sa Espiritu Santo. Why amin? O ako sa ning tiwason kay miyabo na rin. O ibuhos ang tubig, ako nagabunyag kanimo Juan sa ngalan sa Mahan sa anak Espiritu Santo. Ang usa, ako nagabunyag kanimo sa ngalan sa Mahan, bubo. Sa ngalan sa anak, bubo. Sa ngalan sa Espiritu Santo. Why amin? That is the formula. Correct formula. So, mudlangkob ning tuo, tungod sa kakinanglano niya, magabunyag, bisag dili ka katoliko. Pritan doon na kay amigo nga Muslim, mura mo magsuon ba? Sa amigo ba? Dili sa pagtuo. Nayabot siya sa ospital niya, doon siya siyang amigo, ang iyang nabdan kay, ang asawa man siyang asawa. Niya, deka, dinimam, unia, ang ako yung taong anak, lagum, na tao nga lagum niya, kining, nagkuhan yun, nagungawas kamatayon. Ningon ang Muslim, I will baptize him. So, kung siya tubig, doon intensyon siya nga, kining bataa kay anak mo ni Katoliko, nga makuha ang isang panulundon, mahimong Kristiyano. So, i-baptize. Ang Muslim, ako nagabunyag kanimo sa ngalan sa Mahan sa anak Espiritu Santo. Diha ang tulo ka butang. That baptism done by this Muslim is valid in the Catholic measure. Sa mo na, unsa ka mahinungdanon ang bunyag. Mo na nga, doon ay mga bunyag sa mga non-Catholics i-recognize. Gisgutan ni Carlo ang Lutheran, UCCP, Evangelical Church, Southern Baptist, o kining Seventh-day Adventist. Meaning the intent, the materia, and the formula are all right. So, baptism nila, correct. Pero nga naman nga ang bautismo sa Iglesia ni Cristo Saksi ni Jehovah, waman mapil. Because they do not really believe the Trinity. Kasi Kristo, tao man lang. How could he belongs to the sphere of being God when Christ is only man, not God? So they modo, excluded na sila because they do not believe the doctrine of the Holy Trinity. Likewise, the Saksi ni Jehovah o ang Iglesia ni Cristo ang ginuma ni Felix Manalo. Muna nga itong tubag sa pangutana. Balik sa ni George Torrefeld. Salamat pag-usap besok niya. Ako pangutana besok, akong i-usap kadyapo sa mga po nga chapter besok katong Marcos 13 pero ari ko sa 30 besok. Itong mga panghitabo besok katong katalagman ba yan? Ingom din sa 30. Timan kining tanan mahitabo sa dili pa mga matay ang tanang tao nga karon buhi pa. So, sa may kinsa man yung mga tawhana nga ipasabot ani besok nga dugay naman kay to si Kristo nagsulti ani nila unya karon 2000 nagud kapin katoy 2021 naguta. Yan ingon siya nga kini mahitabo ni siya sa dili pa mga matay ang kini mga tao nga karon buhi pa. Ang pangutana ni besok kinsa man yung mga tawhana ang ipasabot ni Kristo ani besok nga karon buhi pa. Grabe na matudugaya pagsulti niya karon buhi pa man kuno nya mahitabo ni di pa ni mga matay. Paliw kong pagpatinaw ni besok. Unang tanan, mabawa na to ang doctrine of Christ regarding the second coming. Nana sa San Mateo 24:36. Niyon si sa akong pagbalik, huwag ibaw. Bisan pang mga manulunda kung mga anghel, bisan pa ang labing balaan nga tao, bisan pa ang anak sa tao. Kinsa man ang anak sa tao siya, huwag ibaw. Ang akong amahan lamang. So ito, Santo Kiyon nga, di ba wala may baos Kristo. Yes, sa iyang pagka magtutudlog siyang pagkatao, constrained, block out for man. Pero as God, He knows everything. He knows when and how will He come to this world to judge the living and the dead. Nanas Biblia. Sa Colosas 3:2-3, nagingon ng Ginoo, pinagi ni San Pablo, may tungod kang Kristo siya moong tinago samahan. O may tungod kang Kristo ang tanan nga mga tinago samahan naa kang Kristo. All the mysteries of the Father are stored in Him, in Christ. So nibaw sa Kristo, anak, nusa siya mabalik. Pero as man, di siya matudlo. Kay, kung itudlo ni Kristo nga, matapos ng kalibutan, 2013, ang kabuang ng tao hapit, 2031, kagamay na lang kuwang niya naguta sa 2021.
Ilan lang naka tuig mga bot. So that is somewhat, it should be in the spare of somewhat banabana o dili tinuod. Unay mo tag na namakaks Kristo silang sulti sinuod. Way na ibaw, may mitungod niya itong adlaw. Gawas sa kong ama. Si Kristo sa tungod kay ang tanang tinago sa mahana man niya. Yan sa Colossus 2:3. Nga kang Hesus naa natago ang tanang bahandi og kaalam ug kahibalo. Tanang tinago sa Dios naa ni Kristo. So hibaw na si Kristo ana. Hibaw na sa siyang gisulting way na hibaw bisan pa mga anghel, bisan pang labing balaan, bisan pa ako nga anak sa tao sa iyang pagkamatutudlo constrained, dili na niya itudlo pero hibaw siya. So kinsa na mga tawhana, that is still part of the prophecy. Kinsang tanahong hiyabtan yan ang panahon, that is still part of prophecy. Pero that prophecy of doom and tremendous, horrible nga talanawon sa kalibutan makalilisang nga sa San Marcos 3:19, wa pamahitabo sukad. Kining ka makalilisang mining ubabot nga tabo, wa pamahitabo sa kalibutan. Pero mapuggan man na sa Ginoo. Naman na sa Jeremias 26:13. Nga kung isulti warning nga makalilisang, mahimo nga kumpungan. Kung ang tao magabago silang kinabuhi, pungan ko na. So that is the challenge. This is the news. This is the message of the Bible that shall be known by all people. That you, one person is contributor, that it will not happen. Pero mo apil ta pagpagasa, apil tas problema. Hey, mo man ni may tabo. Basahin na natong Jeremias 26. Ang nakham kanang nagbasol. Isaiah 26:13 sa Jeremias. Busa aniya karon, ayuhon ninyo ang inyong mga daan sa inyong mga binuhatan o kinabuhi sa ato papagtinarong na mo pagbinuotan. Tahuran ninyo ang tingog sa Dios nga inyong Ginoo o pagapasulan sa Ginoo ang kadautan nga gipamulong bato kaninyo. Kanang pong pagapasulan dili na sabton Ginoo na sayop mo na nagbasol. Sa Hebreo na, Hebrew word is nakham, meaning God changes His way of treatment of man because primarily man changes himself. O na nga, kanang warnings Ginoo nga makalilis ang panghitabo, may mumpugan niya. Kung makita niya, natuman ang gisulti, kung inyong usbon ay inyong mga hiwi nga dalan, kung ang inyong mga binuhatan nga sayop ug masalanon inyong biyaan, ug tahuro na ninyo ang tingog sa Ginoong Dios, pagapugngan ako. Di na ko hinayon pagpakanaog nining makalilisang ang katalagman. Saan yung mabasa? Jeremias 26:13. So we have still the hope. If so many people are really crusading for the truth of truths that something will happen, tremendous and horrible, can be somewhat negated and it will not happen. If everybody is aware how to prevent it, our righteous life, our prayerful life, say the rosary every day, and avoid the occasion of sin, always do something, always speak the word of God, and avoid condemning others, pray for one another. As Jesus says, this is my commandment, love one another as I love you. Na nasa San Juan 15, versikulo 22. Salamat kay Migsoon sa inyong pagiguban kanamo ni atong tulamanon. Katinawan sa pagtuong Katoliko, uban ako si Brad Rodi Racasa, Brad John Porca, o si Brad George Turifel, o si Carlo Badenas. Tagbota po ni atong tulamanon. Katinawan sa pagtuong Katoliko. Ang Diyos, magapanalangin ka nato.
to the true body's cross.